Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mila. 52 anyos lang kasalukuyan. Itong ibabahagi kong kwento ay nangyari sa tunay na buhay. Karanasan ko ito nung ako'y nasa 20 anyos pa lamang. Nangyari ito dekada 90 sa Abuyog, Sorsogon, sa Bicol Region. Dahil lamang ho ako sa lugar na yon, kaya naman wala pa akong maraming alam tungkol sa nasabing lugar. Dahil tubong Katagalugan ako. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang mga taga ron. Isa lamang ang alam ko. Kailangan kong makibagay sa kanila para sa gayon ay mas maging maayos ang trabaho ko bilang isang kasambahay. Akala ko nung una, mababait ang mga amo ko dahil yun ang ipinapakita nila sa akin. Palangiti sila. Wala rin problema pagdating sa sahod. Sa katunayan nga ay kabago-bago ko pa lang sa kanila. Binigyan na nila ako ng paunang sahod nun. Para daw makabili ako ng mga gagamitin ko. Maaring itatago ko na lamang sila sa pangalang Ate Linda at Kuya Boy. Nung mag-iisang buwan na ako sa bahay ng amo ko, doon na sila nagsimulang ipagawa sa akin ang trabahong hindi naman dapat sakop ng pagiging kasambahay. Bukod sa malaking bahay nila na tinitira namin, meron pa silang bahay sa mismong tapat ng palengke. Maliit lamang ang bahay na yon. Isa lamang kwarto at maliit lang din ang sala. Halatang luma na ang bahay dahil puro kalawang ng bubong nun. At sadyang marupok na ito. Gawa lang din sa kawayan ng mga bintana at yung pinakapinto sa likurang bahagi ay gawa lamang sa yero. Meron din yung tindahan kung saan lahat ng nagiging tendera nila ron ay hindi man lamang nagtatagal ng isang buwan. Kayong stay-in naman sila at kompleto naman ang gamit sa bahay na yon. Idagdag pa na malaki ang pasahod ng mga amo namin. Mula sa pagiging kasambahay, ginawa nila akong tindera. Doon na rin nila ako pinatira habang naghahanap pa raw sila ng bagong tindera doon. Magandang pwesto ng tindahang yon dahil kaharap lamang nito ang palengke. Kung tutuusin, mabenta naman ng sari-sari store na yon. Pero ang kapansin-pansin, tuwing sasapit ng hapon ay pila iniiwasan na yon ng mga mamimili. Tumatahimik na rin ang palengke kapag ganong oras. Pasado 5:00 pa lang ay wala na halos taong nagpupunta sa palengkeng yon. Gayun din sa tindahan na pinagbabantayan sa akin ng aking mga amo. Yung araw bago ako palipati ng mga amo ko sa bahay na yon, nagpatulong muna siya sa akin na mamimili ng karne sa palengke. 4:00 pa lamang yun na madaling araw kaya naman madilim-dilim pa ang paligid. Doon sa pinakadulo ng palengke, sa hanay ng mga tindera ng karne kami nagpunta. Ang nadatna namin noon ay yung lalaking sa tansya ko ay nasa edad 70 na. Yung asawa nito ay hindi bababa sa 55 ang edad. Sabay silang ngumiti na makita ang amo kong babae at sunod naman na sabay nila akong tinitigan mula ulo hanggang paa. Sobrang naiilang ako sa titig nila dahil parang tumaga sa mga titig nila hanggang sa kaluluwa ko. Ngumisa yung lalaki sabay. Sabing, mukhang may bago ka na namang ipapain ah. Anya kay Ate Linda. Sabay hasa doon sa 2 malalaking itak na ginagamit niya sa pagkatay ng karne. Nangilo pa yung ngipin ko nang marinig ko yung pagkikiskisan ng 2 talim ng hawak niyang pangkatay na. Hindi rin nawala sa paningin ko ang nakakalokong ngiti na pinakawalan ni Ate Linda. Nagtitigan silang 3 na parabang nag-uusap sa pamamagitan ng tingin lang. Pagkuwan,
Sabay-sabay silang tumawa. Dahil medyo nailang ako, ay itinoon ko na lamang ang pansin ko sa pagpili ng mga sariwang karne. Mga baboy yon. Kahit hindi ko sila tinitingnan ay ramdam ko pa rin na lahat sila nakatitig sa akin. Bagay na lalo kong ikinailang. Nang magpaalam na si Ate Linda sa dalawa, narinig ko na tinawag niya ang mga yon na tiyo at tiya. Habang nasa daan kami pauwi ay sinabi sa akin ng amo ko na mga kamag-anak o man niya ang mga yon. Gusto kong tanungin noon si Ate Linda kung ano yung tinutukoy nilang ipapain. Pero nakahiyaan ko ng magtanong tungkol doon. Nang makauwi na kami sa bahay, doon na nga ako sinabihan ni Ate Linda na ako raw muna ang papalit doon sa kakaalis lamang nilang tindera. Nang araw ding yon, pinag-impake niya ako. Wala naman akong magawa dahil kailangan ko talaga ng trabaho. Isa pa, mas magana yung trabaho ng tindera kaysa sa pagiging kasambahay. Unang araw ko sa bahay na yon, 7:00 pa lamang ng umaga. Biluksan ko ng tindahan. Kahit na hindi ko pa naiaayos yung mga gamit ko. Nagulat pa ako ng pagbukas ko sa tindahan ay nakatayo sa hindi kalayuan yung tiyuhin at tiyahin ni Ate Linda na nagtitinda ng karne sa palengke. Nakatanaw sila sa tindahan kung saan alam ko na ako ang tinitingnan nila. Nang makita nila ako, umalis na sila. Para bang sinigurado lamang nilang naroroon talaga ako noon. Hindi naman ako nag-isip ng kakaiba noon kasi akala ko tinababantayan lamang ako ng mga amo ko. Hindi naman ako nainip nung araw na yon. Hindi ko kasi namamalayan na lumilipas na ang oras dahil nahaaliw ako sa pagtanaw sa mga taong namimili sa palengke. Lang nampas 5:00 na ng hapon, wala nang katao-tao. Tahimik na ang palengke at wala na rin ang mga nagtitinda ron. Sa madaling salita, sarado na ang pamilihan. Isang may edad na babae ang bumili sa tindahan na binabantayan ko. Nang akmang iaabot ko na sa kanyang pinamili niya, bigla niya akong sinabihan na mag-iingat daw ako dahil halatang gayo lamang ako sa lugar na yon. Hindi ko raw alam kung gaano kadelikado para sa akin na tumira sa mismong bahay na ito. Base sa ekspresyon ng mukha niya, seryosong seryoso siya. Tumango lamang ako kahit na hindi ko alam kung bakit niya yun nasabi sa akin. Nang makita kong umalis na yung babae, tumalikod na ako para ayusin yung ilan sa mga paninda kong dilata na medyo magulo na ang pagkakaayos. Maya-maya, Sir Seth, ilang minuto lamang ang lumipas ay muling bumalik yung babaeng kabibili pa lamang sa akin. Medyo nagulat pa ako nang makitang meron siyang dalang itak na yari sa tanso. Malaki yon. Nangingislap din ang talim nito. Medyo natakot ako dahil akala ko kung ano ang gagawin niya. Yun pala'y aabot lamang niya sa akin ang itak na yon. Ipapahiram daw muna niya sa akin yan dahil makakatulong daw yon para protektahan ang sarili ko. Kimi ko yung tinanggap habang bakas pa rin sa mukha ko ang pagtataka. Alanganin akong nagpasalamat sa kanya. Tumango lamang siya tapos ay umalis na nun. Sinundan ko pa siya ng tingin hanggang sa tuluyan na siyang makalayo. Dahil wala na ring bumibili, ay nagpa siya na akong isara ang tindahan kahit na 6:30 pa lamang. Matapos nun ay inayos ko na ang mga gamit ko. Saka na ako nagluto na makakain. Gaya nga ng sabi ko, kompleto ang gamit sa bahay na yon. Pati na rin ang mga sangkap na pangluto kaya wala na akong problemahin. 8:00 na nang kumain ako ng hapunan. Pagkatapos ko ay nagpahinga na lamang ako saglit. Saka na ako pumasok sa kwarto para matulog.
Pakiramdam ko, kahit hindi naman mabigat ang trabaho bilang tindera, ay mas napagod ang katawan ko. Siguro, dahil naninibago din ako noon. Kabed akong nakatulog lang gabi niyon. Hindi pa nga ako nakakapaghilamos. Pasado 12:00 ng hating gabi, bigla akong nagising dahil sa nangingilong tunog na nagmumula sa bubungan ng mismong tinutulugan kong kwarto. Yung tunog na parang may kumukutkot sa bubong. Dinig na dinig rin yung langit-ngit sa yero. Noong una, inakala kong pusa lamang yun pero nang makarinig ako ng pag-angil ng tila malaking hayop nagsimula na akong matakot noon. Kaagad akong nagpunta sa kusina para kunin yung tansong itak na ipinahiram sa akin ng babaeng customer na bumili sa akin noon. Napatakbo ako papuntang kwarto nang makita kong gumagalaw-galaw yung pintuan na gawa sa yero sa likod ng bahay. Parang may kung sinong may gustong magbukas noon mula sa labas. Meron ding tilang mahabang kuko na walang tigil sa pagtalmot ng pintong yon. Nung nasa loob na ako ng kwarto ay kaagad kong ikinandado ang pintuan. Ang mga oras na yon, lalong tumindi yung nakakangilong ingay. Lumakas ang pagkuklot sa pintuan, kaya naman napahawak na ako ng mahigpit doon sa itak. Walang ano-ano. Medyo kumalma yung ingay sa paligid. Parang may narinig ako na naglalakad sa bubungan. Tapos sinundan yon ng malakas na kalabog na tila ba may tumalon mula sa bubong, pababa sa lupa. Ang buong akala ko noon, tuluyan ng tatahimik ang paligid pero mas dobleng takot pa pala ang mararamdaman ko dahil sa mga sumunod na nangyari. Biglang may kumalampag sa may bintana. Sinundan yon ng paggalaw ng pinakatakip ng gawa sa kawayan. Gumagalaw-galaw yon na para bang pumipuwersa nito mula sa labas. Sa madaling salita, merong gustong magbukas nito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bigla akong napasigaw ng ganito. Kung sino ka man, hindi ako takot sa'yo. May hawak akong itak. Papatayin kita. Sinadya kong ikiskis yung talim ng itak sa sahig na semento. Pinatunog ko yon upang marinig nila na hinahasa ko ang talim nito. Nang mga oras na yon, umaangalingasaw na yung napakabahong amoy. Tila pinagsamang nasusunog na asupre at imburnal. Malakas na ang kutob ko noon na hindi mga taong may masasamang loob ang gustong pumasok sa bahay, kundi mga kung anong nilalang. So tingin ko ay dalawa sila. Isang nasa likod bahay at isang nasa kasalukuyan ay nasa bintana na ng kwartong tinutulugan ko. Kahit na lumaki ako sa Katagalugan, naniniwala ako sa mga aswang dahil madalas silang ikwento ng lola ko. Naalala ko pa yung mga sinabi ni lola. Malalaman daw na may aswang sa malapit kapag nagbago yung amoy ng hangin sa paligid. Kapag naging masangsang yon, tulad ng naamoy ko ng mga oras na yon. Nung bata kami ay minsan na ring inatake ng mga aswang yung bahay namin dahil buntis si nanay. Naririnig ko si lola na nagsisisigaw habang minumura yung mga aswang. Sa kanya ko ring ginaya yung kunwaring paghahasa ng itak. Ilang minuto lamang matapos kong magsisisigaw, ay nawala na yung kumakalampag sa bintana. Pati na rin yung nasa pintuan sa may kusina. Nang tiyak ng tumahimik ang paligid ay narinig ko lang yung papala yung tunog ng mga pumapagaspas na pakpak. Nang matiyak ko na wala na sila ay napas-sign of the cross na lang ako.
at napahalit doon sa krus na pendant na suot tong kwintas. Laking pasasalamat ko nun dahil pakiramdam ko, ligtas na ako. Buong magdamag na akong hindi makatulog noon dahil natatakot ako na baka balikan ako ng mga nilalang. Kinaumagahan, dumating si Aling Linda sa bahay. Nagulat pa siya nang makita ko. Hindi ko alam noon kung bakit tila gulat na gulat siya gayong para bang hindi niya inaasahan na makikita pa niya ako roon. Yung siya naman ang nagpatuloy sa akin sa bahay na yon. Tinulungan niya akong magbukas ng tindahan at habang naroroon nga kami sa tindahan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ikinuwento ko na ang naranasan ko ng gabing yon. Sinabi ko rin sa kanya na hinala ko ay aswang umayon. Nakita ko na biglang nagbago ang ekspresyon ng amo ko. Pinitigan niya ako ng maigi sabay sabing baka raw guni-guni ko lang yon. Dahil naninibago pa ako sa bahay. O di kay mga ligaw na pusa lamang yung lumika ng mga ingay na naririnig ko. Pilit niya akong kinukumbinsi na wala raw aswang doon, kaya wag daw akong matakot. Base sa ikinikilos niya at mga sinasabi noon, napansin ko na parang may alam siya na pilit lamang niyang pinagtatakpan. Naging mailap din ang mga mata niya at pilit niyang iniibang usapan. Halos hindi man siya tumagal ng kalahating oras sa tindahan. Nagpaalam na siyang umuwi. Bago siya umalis ay ibinilin niya sa akin na huwag ko raw ikakandado ang pinto sa likuran kapag gabi. Bagay na ikinagulat ko. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya pinapasarado ang pinto noon. Anyay, pupuntahan raw kasi niya ako para samahan sa gabing yon. Tumango lamang ko bilang pagsang-ayon. Pero sa loob-loob ko, hindi ko ito susundin. Kinagabihan, bagamat nagbilin sa akin si Ate Linda, pinili ko pa rin ikandado ang mga pinto. Pati na rin ang mga bintana. Sa pagkakataong yon ay mas hinigpitan ko pa ang pagkakandado ng mga pinto. Naisip ko kasi na baka balikan ako ng mga nilalang. Isa pa, kung sakaling darating man si Ate Linda ay siguradong kakatok naman ito sa pinto. Lalo na't nakakandado yon ng maigi. Kahit papano, nakatulog pa rin ako. Pero hindi ko inalis sa tabi ng higaan ko yung malaking itak. Punto 3:00 na madaling araw, muli na naman akong nakarinig ng ingay. Dahilan para mapabalikwas ako sa higaan noon. Otomatiko akong napatingin sa bintana. Nanlaki ang mga mata ko nang makita na halos bukas na yon. Nakapasok na sa bintana yung 2 kamay ng aswang. Kitang-kita ko ang kulubot at maugat na kamay nito. Pati yung mahaba niyang kuko na kulay itim. Napatakbo ako papunta sa tindahan habang dala ko pa rin yung itak. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Yun ang unang pagkakataon na napatunayan ko na totoo nga ang mga aswang. At sa kasamaang palad ay ako pa mismo ang ina-atake ng mga ito. Buong akala ko ay magiging ligtas na ako sa tindahan pero mas malala pala ang nadatnan ko ron. Nakaangat yung screen ng tindahan na para bang pinwersa itong buksan. Malaki-laki ang butas nun. Hindi pong kasya yung isang tao. Dumoble ang takot na nararamdaman ko. Naisip ko na baka nakapasok na sa loob yung nilalang. Maya-maya pa, naramdaman ko na parang may nakatayo sa likuran ko. Umiyak na ako nun dahil para na akong himatayin sa takot. Idagdag mo pa na may naririnig akong mayabag na papalapit sa akin. Bagamat nanginginig na ang kamay ko, nagagawa ko pa ring hawakan ng mahigpit yung itak. Huminga na lang ako ng malalim nun at naglakas loob na akong lingunin ang kung sino mang nasa likuran ko.
Nagulat ako nang makita ang isang malaking iping na baboy. Nakapipigil sa akin. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng baboy doon. Dayong pareho namang nakakandado yung magkapirang pinto. Muli akong napapingin sa sirang screenman pindahan. At doon ko na naisip na marahil yung baboy na nasa harapan ko ay walang iba kundi yung aswang na nasa labas. Marahil na inatan yung baboy ito dahil sobrang laki para gano'n. Nang muli kong ibalik ang tingin ko sa baboy ay bigla akong napasigaw ng malakas. Halos kasing laki na ito ng biserong kanabaw at patuloy pa itong lumalaki. Sa sobrang pagkabigla ko ay kusa na nang gumanaw yung kamay ko. Pinagtataga ko yung baboy. Hindi ito naman pero umungol ito ng pagkalakas-lakas na. Para bang sobrang nasaktan nito kaya yung napakababaw lang naman ng mga sugat na gawa ng hawak kong itak. Hindi ko alam kung namamalikma pa ako o talagang nakita ko na bumubula yung dugo na nagmumula sa sugat nito. Lumabas sa tindahan yung baboy at nagpunta ito papunta sa sala. Nang habulin ko ay hindi ko na ito nakita pa. Kahit anino. Wala naman itong posibleng madadaanan palabas maliban na lamang kung dadaanin ko sa pintuan sa likod. Tang nakapagtapa ka, nakakandado pa rin ang pintuan doon. Nagpunta ako sa kwarto para tingnan kung naroroon yung baboy pero wala talaga. Nakalipas ang halos 1 minuto. Nakarinig na lamang ako ng mga yabag na tumatakbo papalayo sa bahay. Yabag na alam kong hindi galing sa hayop. Katinog ito ng mga yabag ng tawa. Pagtingin ko sa oras ay 4:30 na. Nagmadali ako na mag-impake dahil buo na ang loob ko. Naaalis na ako sa trabaho niyon. Nung umaga na yon, lumabas na ako sa bahay. Eksakto naman na may nakasalubong akong pamilyar na mukha. Hindi ako nagkakamali. Yun yung tiyuhin ni Ate Linda na nagtitinda ng karne sa palengke. Nang mapapining siya sa akin, biglang nanlisik ang mga mata niya. Noong una ay nagtaka ako kung bakit yan siya makapingil. Pero nang makita ko yung mga sugat niya sa braso, palikap, pati yung sugat sa leg niya na parang bigla akong nakita sa kanya yung baboy na pinagtataga ko na. Nagmadali ako sumakay sa jeep. Eksakto naman na nakasakay yung babaeng nagpairam sa akin ng ipak. Tinanong niya ako kung bakit may dala akong malaking bag nun. Tatad ko namang sinabi na aalis na ako sa bari na yon at hahanap na naman ako ng ibang trabaho. Hinawakan ako sa kamay ng babae at sinabi niya na tama namang umano yung pasya ko. Dahil ayon sa kanya, ipinapain lamang ako ng mga amo o sa mga kamag-anak pinaraswang. Aswang umano ang tiyuin at piyahin ni Ate Linda. Nagulat ako sa sinabi niya pero mas ikinagulat ko na sabihin niya na kaya raw marami siyang alam tungkol sa mga amo ko. Ay minsan na rin para siyang laging kasambay nila. Tulad ko, pinalipat din sa may timbahan para aswangin ng mga kamag-anak niya. Lalaman daw niya ang lahat ng marinig niyang nag-uusap ang mga amo niya sa susunod binang plano para magtagumpay na ipakain siya sa aswang. Bagay na hindi nangyari dahil imibigtas siya ng pansong ipak sa kamay na malayuan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alfred. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa isang maliit na sityo ng Hindang sa lugar ng Leyte. Mahigit 2 dekada nang nakalipas nang mangyari ang karanasan kong ito. Bata pa lang ay mulat na ako sa hirap ng buhay. Alam ko at nakikita ko kung gaanong naghihirap sa pagtatrabaho ang aking ama. Maibigay lamang ang lahat ng mga pangangailangan namin.
Noong dumating ang panahong nagkasakit ang tatay ko, sinabi ko sa mga magulang kong pansamantalang titigil na muna ako sa pag-aaral. Magtatrabaho na muna ako para kahit papano makatulong ako sa kanila. Sa susunod na taon na lang po ako babalik sa pag-aaral, Nay. Wika ako na mag-uusap kami na masinsinan. Alfred, anak, sigurado ka ba sa gadunong pagtigil sa pag-aaral? Alam namin ng tatay mo kung gaano kang nagsisikap na may raos ang pag-aaral mo, ah. Tanong ng aking ina. Tumango ako at inulit ang sinabi na saka na lamang ako magpapatuloy sa pag-aaral kapag natapos ng problemang kinakaharap namin. Kapag gumaling na si tatay sa sakit niya, saka ko natatapusin ang pag-aaral ko. Habang mayat mayang inuubo ang aking ama, ay sinabi niya sa akin na pwede pa naman raw siya magtrabaho. Kayang-kaya niya pa naman umano. Ano ka ba naman, tay? Alam niyo namang bawal kayo mapagod dahil sa sakit ninyo, di ba? Mas maiging dito na lang ho kayo sa bahay at ako na munang bahala magtrabaho para sa atin. Huwag na po kayo makulit. Wika ko sa aking ama nun. Pero pinipilit niya pa rin akong kinumbinsing wag nang huminto sa pag-aaral at kaya niya pa naman umanong itaguyod ang pamilya. Mas malakas pa raw sa kalabaw ang katawan niya. Kaya't wag ko na raw siyang alalahanin pa. Tay, anong silbi ng pagiging panganay kong anak kung hindi ko kayo matutulungan sa oras ng paghihirap ninyo? Tsaka 1 taon lang naman po ako hihinto sa pag-aaral. Sa susunod na pasukan, mag-aaral na ulit ako. Ngayon lang to, tay. Sad ko sa kanya nun. Sa totoo lang, awang-awa na ako kay tatay nun. Kahit na nahihirapan na siya ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagtatrabaho. Saksi ako sa mga ginagawa niya ay kung paano niyang pinipilit na mairaos ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Nakatatak na nga sa isipan ko ang palagi niyang sinasabi sa akin na mag-aral ako mabuti. Dahil wala silang ibang maipapamana sa aming magkapatid kundi ang karunungan at pakikipagkapwa sa mga may mga sinasabing tao. Kumbaga, kapag may pinag-aralan ka at makapagtrabaho ka ng maganda-ganda, kaya mo na makipagsabayan sa mga mapaperang tao. Wag raw naming gayahin silang dalawa ni nanay na hanggang sa 3 baitang sa elementarya lamang ang natapos. Matuto lang magbasa ng bahagya at magsulat ay sapat na. Ang mahalaga raw kasi sa kapanahunan nila ay kumita ng pera. Hindi importante kung may pinag-aralan ka o wala nun. Pero anak, 2 taon ka na lang sa kolehiyo. Sayang naman kung titigil ka. Wilka ni nanay. Dahil sa pagpupumilit ko ay wala na nga silang nagawa kundi ang payagan na lamang ako sa kagustuhan kong tulungan sila. Sa pagdaan ng mga araw, nagtrabaho na ako. Ipinasok ako ng kaibigan kong si Norman sa pinagtatrabahuan niya. Naging balayad naman ang takbo ng buhay at trabaho ko, Sirsa. Walang naging problema at naibibigay ko ang mga kailangan namin sa bahay. Maging ang gamot na kailangan ng aking ama ay nabili ko na rin nun. Kapag naman may natitira pa sa sahod ko ay itinatabi ko yon para may pera akong naipon para sa susunod na pasukan. Hanggang sa dumating na ang araw na may nakilala akong dalagang, tawagin niya na lamang sa pangalang Aileen. Bagong lipat siya sa karatig baryo namin. Noon kasing minsang nakasalubong naming dalawa ni Norman ang dalaga, naagaw niya kaagad ang atensyon ko. Bukod sa malaanghel niya mukha, ay hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang kumabog ng mabilis ang dibdib ko noon na para bang may mga dagang naghahabulan. Kaya naman napahawak na lamang ako sa dibdib ko noon at bahagya akong pinapik-tapik habang hindi inaalis ang titig sa dalaga. Sa ginawa kong yun ay hindi ko namalayang nakatingin na pala sa akin ang dalaga at bahagyang napangitinuan. Simula nga noon ay hindi na maalis-alis sa isipan ko ang dalaga. Hanggang sa hindi kalaunan, nagpatulong na ako kay Norman na makilala ang dalaga. At ay na nga, hindi nagtagal, naging magkaibigan kaming dalawa ni Aileen.
Habang kamatagal mas lalong napapalapit ang loob ko sa dalaga. Kaya naman naisipan kong umakyat na ng ligaw sa dalagang iyon. Pare, sa tingin mo magugustuhan kaya ako ni Aileen? Binsang tanong ko sa kaibigan ko. Oo naman, ay saglit lang. Bakit mo na itanong sa akin kung magugustuhan ka ba? Huwag mong sabihin sa akin na may pagtingin ka sa dalaga. Ikaw biro niya pang saad noon. Dahil sa matalik ko naman siyang kaibigan, ipinagtapat ko na sa kanyang totoo. Sinabi ko sa kanyang may gusto nga ako sa dalaga. Nabala kong umakit ng ligaw dito. Kaya nga lang, nag-aalangan ako dahil sa baka hindi ako magustuhan ng dalaga. At baka pati yung pagiging magkaibigan namin ay madamay pa. Natatakot akong sa oras na hindi ako magustuhan ng dalaga ay iwasan niya na ako noon. Isang gabi nga, pasado 6:00 mahigit yon nang pinuntahan ko sa bahay nila si Norman. Magpapasama ako sa kanya na umakyat ng ligaw sa dalaga. Hindi naman siya nag-atubili pat agaran ng pumayad at nagwikang, mabuti naman umano at naisipan ko na rin umakyat ng ligaw. Kala ko talaga makukontento ka na lang sa paligaw-ligaw tingin Arnya pa. Magsasalita pa sana ako pero biglang sumabat sa usapan namin ang isa pa naming kaibigan na si Entoy. Narinig niya pala ang usapan namin ni Norman. Kaya't sumabat ito at sinabi niyang bilis-bilisan ko manong panliligaw. Sa pagkakaalam niya ay may umaakyat rin umano ng ligaw kay Aileen na taga-ibang lugar. Mukha pa naman umanong yayamanin ng lalaking nanligaw sa dalaga. Baka pag nagkataon nga ay magkatotoo talagang sinabi ni Norman sa akin na hanggang tingin na lamang ako habang may kasama itong ibang lalaki. Saan mo naman nakuha yung balitang yan? Takang tanong ko noon. Saan pa ba? Di dun sa kapatid ni Aileen na si Ana. Sa kanya ko nalaman. Kaya lang ang sabi may paghambog daw yung manliligaw na Aileen. Sa palagay nga ng kapatid ni Aileen, ayaw yata ng dalaga doon sa hambog na manliligaw Pahayag niya pa. Langya. Ayan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo Ikaw kasi ang tagal mong magdesisyon sa buhay. Ano naman ni Norman sa akin, Juan? Nang gabing yun nga ay 3 kaming pumunta sa Karatig Baryo. Sumama na rin si Entoy sa amin dahil umaakit rin pala siya ng ligaw sa kapatid ni Aileen. Sa ilang minutong lakaran, natanaw ko na ang bahay ng dalaga. Noon lang papalapit na kami sa bakuran, ay nakita kong isang lalaking naglalakad palabas ng bakuran noon. At sa palagay ko ay kakagaling lamang nito sa loob ng bahay ng dalaga. Bumulong sa akin si Intoy at sinabing yun raw ang lalaking manliligaw ni Aileen noon. Nagkakaratig lugar lamang din ang lalaking ito. Tingnan mo naman, lakad pa lang napakambog na. Anya pa. Marahan ko siyang siniko at sinabihang huwag maingay at baka makarinig at mapansin ng lalaking yun na siya ang pinag-uusapan namin. Ako, hayaan niya na lamang ang manliligaw ni Aileen. Nasa dalaga na kasi kung sino ang gugustuhin niya. Nang kalunya nang makalapit sa amin ang lalaki ay sandali itong tumigil. Tilapunan ako ng masamang titig na para bang pinagbabantahan ako. Nung sipatin ko ang kamay nito, nakita kong napakuyom yon at halatang nagpipigil lamang ng galit. Pagkatapos ay pabulong itong nagsalita ng, "Aakit ka ba ng ligaw kay Aileen, pre? Kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy yung binabalak mo. Pagmamayari ko na yung dalaga. Ayoko na may kahati. Kung ayaw mong may mangyaring hindi maganda, ngayon pa lang, umuwi ka na sa inyo. Huwag mo nang ituloy pang binabalak mo." Kasabay noon ay ang pagngiti niya ng nakakakilabot na akala mo talaga ay ikinatutuwa ako noon. Pagmamayari, teka sandali lang tol. Magkaliwanagan nga tayo. Sa pagkakaalam ko, manliligaw ka pa lang ni Aileen kaya saan ka umugot ng kapal na mukhang sabihin sa akin na pagmamayari mo na yung dalaga. Hanggat wala pang sinasagot sa ating dalawa yung dalaga, Lisa, walang nagmamayari sa kanya.
Tiratsahang sagot ko dito. Ba't talaga naman palang ang yaabang mo, no? Totoo palang sinasabi nilang hambog ka. Sabat ni Norman. Sandali. Sino man yung unggoy na to? Naduwag ka bang manligaw kay Eileen kaya ka nagsama ng mga alalay? Pang-iinsultong saad ng manliligaw ni Eileen nun. Nakaramdam ako ng inis sa sinabi ng lalaki. Pero pinipigilan ko lamang ang sarili ko dahil ayoko magkaroon ng problema. Unang gabi ko pa lamang sa panliligaw kay Eileen pero may asungot na. Mukhang hindi yata magiging madali ang gagawin kong panliligaw sa kanya. Maya-maya pa, nagkaroon na ng tensyon sa aming dalawa. Lalo na nung marinig ko ang pagkikiskisan ng mga ngipin ng lalaki na para bang gigil na digil talaga nun. Bawat salitang ibinabato niya kasi sa akin ay binabalik ko yun sa kanya. Hinawakan ni Norman ang braso ko. Pinaalalahan ng hindi kami naroroon para makipag-away o makipagbasag ulo. Tandaan ko raw kung bakit kami naroroon at kung ano ang pakay namin. Tara na mga pre. Baka kung ano pang masabi sa atin ng pamilya ni Eileen eh. Aya ni Intoy sa pabulong na boses doon. At sinabing nakadungaw sa bintana ang ama ng dalaga. At mukhang nakatanaw yon sa gawin namin. Bago kami nagpatuloy sa paglalakad, muli pa akong tinitigan ng manliligaw nito. Pero sa pagkakataong yon ay gumanti rin ako at hindi ako nagpakita ng takot na nararamdaman. Pero sa kaloob-looban ko nun, takot talaga ako. At pumasok na sa isipan kong mukhang mapapatrouble na naman kami nito mamaya. Mabuti na lamang at mabilis nang umalis ang lalaki kaya nakahinga na ako ng maluwag. Langya, ang hambog naman pala talaga ng taong yan. Akala mo naman kagapuhan kong makapanglait. Rinig kong wika ni Norman at paulit-ulit niya pang binanggit ang salitang unggoy. Sinabi niya pang wag lang talaga magharap ulit silang dalawa ng hambog na yun dahil talagang ipapakita niya kung sino sa kanilang dalawa ang mukhang unggoy. Sa guwapo kong to, napagsabihang unggoy. Walang hiya. Lintik lang talaga yung walang gante. Wika niya pa. Lategi lamang ang pagdadaldal ng kaibigan ko nang makalapit na kami sa bahay ni Eileen. Hindi pa man kami kumakatok. Bumukas ng pintuan at nakita ko ang dalagang nakaniti kasamang ama nito. Kagad na binati ko ang mga magulang ng dalagat. Ilabot ang mga pasalubong gabit-bit ko noon. Seryosong tinanong ni Mang Erning si Intoy kung ano raw ang sinabi ni Marlon sa amin. Bakit parang may tensyong namamagitan sa pag-uusap namin kanina? Balak niya sanang lumabas para alamin kung ano ang pinag-uusapan pero pinigilan daw siya ng asawa niya at sinabihang huwag mangialam. Patuloyin mo muna yung mga bisita ng anak mo dito sa loob bago mo sila kausapin. Utos ng ina ni Eileen. Pagpasok ka namin sa loob ng bahay, naglakas na ako ng loob na sabihin sa kanilang aakit ako ng ligaw sa anak nila. Nung una, parang hindi makapaniwala ang dalaga. Akala niya ay nagbibiro lamang ako sa sinasabi ko. At kaya kami naroroon dahil sa sinamahan ng naming si Intoy na umakyat ng ligaw sa kapatid niya. Pero noong sabihin ko sa kanyang seryoso ako sa sinasabi ko doon pa lang siya naniwala noon. Wala naman na din problema sa mga magulang ng dalagang ginawa kong pandiligaw sa kanya. Hindi naman daw nila mapipigilan ng mga binatang nagdanais na umakyat ng ligaw sa anak nila. Basta, ang gusto lamang nila ay igalang sila sa mismong pamamahay at huwag na huwag sasaktan ng kanilang anak. Sa paglipas ng mga araw, nagpabalik-balik na ako sa bahay ng dalaga para umakyat ng ligaw. Ipinapakita ko rin sa mga magulang ng dalagang seryoso ako at mabuti ang hangarin ko sa anak nila. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi sa bahay, galing sa trabaho, natanaw ko si Marlon. Mabilis itong naglakad papalapit sa akin at mukhang galit na
Para bang anong sandali, uusok ng 2 butas ng ilong niya. Paglapit niya sa akin ay napansin kong naikuyong nito ang kamao at nakangisi na nagwikang, "Ang lakas naman talaga ng apog mo, no? Hindi ba't binalaan na kitang huwag mong ligawan si Eileen? Tigas din ang bungo mo, no? Naghanap pa yata ng sakit ng katawan." Ramdam ko ang panggigigil ng binata pero imbis na makaramdam ako ng takot, ay mas lalo kong itinaas ang noo ko at inaasar siya at tagwikang, sino ba siya para pagsabihan ako sa mga nais kong gawin? Hindi ko siya kapatid o kamag-anak para sundin ang mga ipinagbabawal niya. Manahimik siya. Huwag pakialaman ang mga gusto kong gawin. Kahit na tumirik pa yung mata mo dyan o maglupasay ka, hindi mo ako matatakot. Wala akong pakialam kahit sino ka pang anak ni Poncio Pilato. Sagot ko nun at naglakad ng palayo. Sa totoo lang, habang kaharap at kausap ko si Marlon kanina, nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may mabigat sa kanya nun. Isa rin yun sa mga dahilan kaya nagmamadali akong umalis sa harapan niya. Pakiramdam ko kasi, kapag tumagal pa kami sa pag-uusap ay baka tuluyan na akong hindi makahinga. Yun yung ilang saglit lang kami nag-usap. Dahan-dahan nang sumisikip ang dibdib ko na para bang hihimatay na ako noon. Bagamat kinutuban rin ako ng hindi maganda at batid kong totohanin ng mokong na yun ang mga pagbabantang sinasabi niya ay pilit ko na lamang na ipinagsawalang bahala ang mga bagay na sinasabi niya, Sir Seth. Pagdating ko nga sa bahay, sunod-sunod na paglagok ng tubig ang ginawa ko. Maibsan lamang ang takot at kabang nararamdaman ko noon. Hindi pa man nawala ang kaba ko. May sunod-sunod ng kumakatok sa pintuan akong naririnig. Sandali lang, mika ko doon. Anak nang, ikaw lang pala. Grabe ka naman kung makakatok. Medyo naiirita kong tanong kay Intoy nang makita kong siya lamang pala ang nasa harapan ng bahay. Tol, alam mo na ba yung nangyari dun sa alagang kalabaw ni Mang Ben? Kalabaw? Ano bang mali ko sa kalabaw? Sagot ko. At napapakamot pa ako sa ulo sa pag-aakalang nantitrip na naman ang kaibigan ko. Pero nagulat ako nang mabilis niyang hatakin ang kamay ko at hinila palabas ng bahay nun. Tinalong ko siya kung saan kami pupunta pero hindi niya ako sinagot. Bagkos ay tuloy-tuloy lamang siya sa paghatak. Hanggang sa nakita ko nang papunta na kami sa tabi ng sapa, kung saan ay nakita kong maraming mga taong nag-uumpukan. Sandali, anong meron dyan? Bakit ang daming tao? Hindi pa man nakasagot ang kaibigan ko sa tanong ko. Nanlaki na mga mata ko at halos hindi makapaniwala. Nakita ko ang kalabaw ni Mang Ben. Nakahandusay sa gilid ng sapa. Wakwak ang tiyan at halos maubos ng laman loob. Marami ring kalmot sa katawan ng bangkay ng kalabaw na para bang pinanggigigilan muna yung kalmutin ng kung sino mang mabangis na hayop. Sa palagay ko aswang ang may gawa niyan. Narinig kong wika ng isa naming kapitbahay. Sumagot naman ang kausap nito at nagsabing hindi raw aswang ang pumatay sa kalabaw ni Mang Ben, kundi isang mabangis na hayop. Tumanda na lang raw kasi siya sa lugar namin pero ni minsan ay hindi pa siya nakakita o wala pa siyang nababalitaang may aswang na nagawi sa sityo namin noon. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako alam ko aswang ang pumatay dyan. Bakit? Hindi ba inyo nakarating sa inyo usap-usapan sa kabilang baryo? Anong usap-usapan? Na may aswang sa karaping baryo. At yan yung nambibiimas sa mga hayop na syunod-syunod ba na kamatayan? Sabot ng kapitbahay namin na yon. Habang kanya-kanyang nagbidiskusyon ang mga tao nakikiusyoso, ay naaawang tinignan ko si Mang Ben. Labyulo pa sa ito sa kakaiyak habang nakayupyok sana pa ng bangkay.
Yun yung kasamtahan yung kaisa-isang tinagamit ng matanda para sa paghanap buhay noon. Tara na pan, aya ako kayong tri. Dahil hindi ko na makayanan pang pagmasta ng kaawa-awang si Mang Bengon. Sa kinautubihan ng araw na yon, malapasado na sa 8 na ng gabi. Habang nakaupo ako sa labas ng bahay, pakiwari ko ay may kung sino man ang nakamasid sa akin mula sa hindi ko rayuan sa labas ng bakuran. Dahan-dahan na namang sumisikip ang dibdib ko't muli ay nakaramdam na naman ako ng kakaibang presensya. Nilibot ko ang paningin ko sa buong paligid. Hinanap ang kakaibang presensyang nararamdaman ko. Maya-maya pa ay kumunot ang noo nang makita ko sa hindi kalayuan ang isang anino na nagtatago nun sa malaking punong nasa labas ng bahay namin. "Siminen! Hoy! Siminen!" Pasigaw kong tanong at akmang maglalakad na sala papalapit sa buwitong nakita ko. Pero bago ko pa maninakbang ang mga par, ay nakita kong mabilis na yung kumaripas ng takbo. At sa isang kisap mata ko lang, bigla na namang yung nawala na parang bula. "Am we already kay Evelyn?" Sambit ko sa sarili. "Makapasok na ba?" Sa paglipas ng ilang sandali at nasa silid ako ng kwarto at nagpapahinga, nagulat na naman ako. Napahaba request ng bangon. Langon makarinig ako ng malakas na huni ng wakwak sa labas ng bahay. Paglabas ko ng silid nun, nakita ko si nanay na naglalagay ng asin sa bintana. Nagsasaboy rin siya sa labas nun. "Mukhang lay buntis na naman yata tayong kapitbahay. Sino na naman kaya?" Tanong ni nanay. Sinabihan ko na mga kapatid kong pumasok na sila sa silid at matulog na. Huwag nang pansin ko namang naririnig nila. "Tay, magpahinga na rin po kayo ni nanay, baka napadaan yan." Wika ko. Matapos nilang gumalik sa kanya-kanyang silid ay piningnan ko muna ang lahat ng bintana at pintuan. Sinigurado kong nakasara ng maigi ang mga yon bago ako bumalik sa silid to. Maya-maya pa, naramdaman kong may parang naglalakad sa bubuhan. Pila yapak na mga paa ng taong dahan-dahang inihahakbang nun. Yun bang ingat na ingat sa paglalakad daw sa banalay hindi makalikad ang inay. Bigla na rin nabiba ang ihip na hangin sa paligid nun. Mukhang hindi na tama to Nang tumingala ako at tumingin sa maibubuwan, nakita ko ang marahang paglindo ng pawid na pila ba. May taong marahang tumapak doon. Muli na naman akong lumabas ng kwarto at kinuha ang itak para sana'y silipin sa labas ng bahay. Kung ano o sino ang nasa taas ng bubungan namin. Bitbit ang itak ay buong tapang na lumabas ako. Silipat ang taas ng bubungan. Pero lumipas na lamang ilang minuto at naikot ko ng buong bakuran ng bahay. Wala akong nakikita na kahit ano. "Alfred, pumasok ka na dito at baka mapano ka riyan." Narinig ko sigaw ni nanay. Dahil sa wala naman akong nakipay, pumasok na ako sa loob nun. At isilarong maigi ang pintuan. "Ikaw talagang bata ka. Alam mo namang may kung ano-anong kwento on sa labas ng bahay. Abay paradam, luhabas ka pa no? Hindi ka ba nag-iisip?" Dalalan inusan pag-aalalan ng akin nila. Hinampas ang balikat ko at walang tigil sa pagdadakdak. Para hindi na nga humaba pa ang pagtatalak ni nanay nun, sinunod ko ng utos niyang pumasok na rin sa loob ng kwarto matapos ilagay ang itak sa kusina. Sa pagdaan ng ilang minuto ay wala naman na akong narinig pang ingay o kaluskusan sa taas ng bubungan. Kinabukasan ay pasabak ako sa maraming trabaho. Kaya naman hindi ako nakadalaw sa bahay ng dalaga ng gabing yon. Habang nagpapahinga ako malapit sa bintanang nasa higaan ay hindi ko na malayong nakaidlip na pala ako.
Sa imbinga ng tulog ko noon ay nakalimutan kong isarado ang bintana. Kung kaya't naalimpungatan ako nang marinig ko ang mga kaluskusan at may hinang huni ng ibon na parabang sa labas lang ng bintana ko yon. Pupungas-pungas pa akong tumayo at kinusko sa mata ko. Akmang lalapit na sana ako sa bintana para isarado ko yon. Nang narinig kong may tumawag sa pangalan ko sa mahinang boses. Nung una, hindi naman ako nakaramdam ng takot. Naisip ko kasing baka guni-guni ko lang ang naririnig ko. Pero makaraan lamang ang ilang sandali. Narinig ko na namang may tumatawag sa pangalan ko noon. Hindi lang isang beses, Sir Seth, kundi 3. Sinabayan pa ng napakalamig na hanging umihip papasok sa loob ng silid ko. Humugot ako ng malalim na hininga. Maglalakad na sana papalapit sa bintana. Nang sa biglang dumako ang paningin ko sa labas ng bintana, bahagya akong napaatras noon. Nanindig ang balahibo ko sa buong katawan. Nang makita ko ang isang mabalahibong kamay na nakahawak sa may bintana. Pagkadungaw ng pagkadungaw nito, Sir Seth, hindi ko maipaliwanag yung itsura niya. Sinabayan pa ng mahihinang pag-anglil na parabang kung anong aso na handa ng sumunggab noon. Anak ng, ikaw? Sambit ko noon. Lang sa isang iglap ay biglang nagbago ang anyo ng nilalang na ito. Marlon, aswang ka. Nakangisi ng malademonyo ang lalakit. May namumulang mga matang nakatungtong na yan sa bintana. Sinabi ko naman sa iyong ayoko ng may kahati, di ba? Hindi ka nakinig sa babala ko. Makikita mo yung hinahanap mo. Sambit niya. Sunod-sunod na napalunok ako ng laway. Biglang nablangko ang isipan ko at hindi alam ang gagawin nun. Magkahalong takot at pagkataranta ang nararamdaman ko. Nilamon na ako ng takot ng mga sandaling ito. Hindi ko maigalaw ang sarili ko. Nang malapit nang makapasok ang nilalang sa loob ng sirig ko, nagulat na lamang ako nang biglang may humablot sa akin palayo sa bintanang yon. Nang lingunin ko kung sino yon, nakita ko si tatay. Dali-dali itong lumapit sa bintana habang bitbit ang itak. Walang humpay na hinataw ng itak ang nilalang na yon. Nakita kong mabilis na tumalon palabas ang nilalang. Kaya't mabilis nang tumakbo si tatay palabas ng bahay. Kaagad na akong sumunod sa aking ama. Paglabas ko ng bahay, nakita ko ang 2x2 sa gilid ng pintuan. Kaya't yun ang kinuha ko at mabilis nang sumunod kay tatay. Mabuti na lang, may buwan ng gabing yon. Kaya hindi ako nahirapang sundan ng aking ama papunta sa likuran ng bahay. Nakita ko ring doong tumakbo ang nilalang na hinahabol ng aking ama. Kaya mas lalo ko pang binilisan ng pagtakbo. Ilang sandali lang, narinig ko na naman ang pag-angil niya. Para na itong asong nasasaktan. Palakas ng palakas ang pag-angil nito. Kasabay noon ay ang pagsigaw ni tatay. Nang makita kong akmang susunggaban na ang ama ko ng nilalang na pinipilit niyang paghahampasin ng itak nun, patakbo ko na siyang nilapitan. Walang pagdadalawang isip na hinampas ko ng bitbit kong 2x2. Tay, akin na po yung itak! Sigaw ko kay tatay. Pagkatapos na'y pinaatras ko siya. Sa pagkakataong ito ay ako na ang kaharap nitong nilalang na ito. Gigil na gigil itong sunggaban ako pero hindi yan makalapit-lapit. Gawa ng susunggab pa lamang siya. Sinasalubong ko na yon ang paghataw ng itak. Maya-maya'y umatras na ito. Hindi nito matuloy-tuloy ang paglapit sa akin.
Nung makakita ko ng pagkakataon, pagkataas na pagkataas ng kamay niya, dali-dali kong tinagayon. Sa pagkakaalam ko ay sa bandang kilikili ito tinamaan pero ayaw bumaon. Maya-maya ay sumigaw si tatay. Naitarak ko umano sa lupa ang itak. Dalian ko umano. Mabilis ko nang sinunod ang sinabi ng aking ama. Itinarak ko nga sa lupa ang itak at muli kong sinalubong ang nilalang na papalapit na naman sa akin. Doon ko ito ulit tinamaan sa may bandang kilikili. Pero sa pagkakataon na yon, bumaon na. Animal ka, Marlon. Aswang ka pala. Siguro ikaw rin yung aswang na namiminsala dito sa lugar namin, ano? At sa mga karatig lugar. Dapat sa hindi na binubuhay pa eh. Sigaw ko nun. At paulit-ulit na pinagtatataga ko yon. Matapos bumagsak sa lupa. Maya-maya ay nagulat na lamang ako. Nang bigla nitong hawakan at hablutin ang paa ko. Dahilan para mawalan ako ng balanse at matumba. Ang buong akala ko'y dudumugin na ako nito pero hindi pala. Bigla na lamang itong kumaripas ng takbo papalayo. Mabilis akong bumangon at hahabulin ko pa sana ito. Pero tinawag ako ni tatay. Sinabihan akong huwag na. Bumalik na kami sa loob nun. Ayoko sanang pakinggan ang sinasabi ng ama ko pero nung marinig kong sunod-sunod na naman ang paggubo niya, wala na akong nagawa pa. Kilala ko yung aswang na yun, tay. Manliligaw po yun ni Aileen. Manliligaw, anak. Tumango ako at sinabi sa kanyang karibal ko nga yung aswang na yon. Sa pagkakaalam ko ay bagong salta lamang itong si Marlon sa lugar. Sinabi ko rin sa mga magulang kong minsan na akong pinagbantaan ng taong ito. Pero binaliwala ko lamang yon at hindi ko pinansin. Napalatak si tatay. Napapailing-iling ito. Kinabukasan ay ibinalita ko sa pamilya ng dalagang tungkol sa nangyari. Ay naman sa ama ni Aileen. Usap-usapan ng aswang ang lalaking yon sa baryo kung saan ito nanggaling. Siguro, kaya sumugod dumalayon sa bahay dahil noong nagdaang gabi lang ay ipinagtapat na ni Aileen na hindi niya gustong lalaki. At ako ang gusto ng dalaga. Marahil ay hindi matanggap ng taong yon ang pamabasted ng dalaga. Kung kaya't ako ang puntirya noon. Magmula nga noon ay hindi ko na muli pang nakita si Marlon. Sinubukan na rin naming pinuntahan ng mga kaibigan ko sa baryo kung saan ito nakatira. Pero hindi na namin natatnan pa. Simula nang mawala ang dayuhan, wala na ulit na papabalitang mga aswangan sa mga karatig lugar at maging sa sityo namin. Naging kami ni Aileen at sa tagal naming pinagsaluhan ng pag-iibigan naming dalawa. Sa huli, nagkahiwalay din kami. Walang forever eh. Tiyareng, naisipan kong ibahagi ang karanasan ko noong kabataan ko pa. Lumaki po kami ng aking mga kapatid na ang nakapalibot sa amin ay angkan namin sa father side. 4 kaming magkakapatid pero paminsan-minsan ay hindi kami nakukumpleto sa bahay namin. Dahil na rin sa nakiki-overnight kami paminsan-minsan sa mga kaanak, sa lolo at lola, sa mga tito at tita. Basta, kung saan abutin ng gabi o kung saan maimbitahang maghapunan, doon po kami nagpapalibas ng gabi noon. Ang kwento ng mga magulang ko ay legal naman daw sila sa pamilya ng nanay ko. Pero parang medyo komplikado gawa ng parang tinanan o nagpakalayo-layo sila. Sa talang buhay ko noon, bilang lamang sa mga daliri ko na binisita kami ng mga kamag-anak namin sa mother side. At kapag nakikita naman ay hindi sa mismong lugar o hindi sa mismong baryo ng mga kaanak namin sa mother side noon, kundi sa bayan, sa mga kainan o kung saan pa.
Ilang beses ko na rin nakikita ang aking lolo at lola. Nung pumanaw ang aking lolo sa mother side, saka lamang kami nakapunta sa may lugar nila nanay noon. Hindi din kami nagpagabi doon. Makatatlong beses kaming pauwi-uwi, imbis na makitulog na lamang hanggang sa araw ng libing. Madami namang nakilibing doon, Sir Seth. Pero halos lahat puro kamag-anak namin. At pagkabalik sa bahay nila lolo at lola, matapos ang libing para magpagpag at kumain. Hindi na kami tumuloy noon. Dumiretso na kami sa bayan at doon na lamang kami kumain kasama ng tita ko. Gawa ng hindi naman din ako lumaki doon ay hindi din naman amin napapansin o nararamdaman ang mga kakaibang pag-iwas ng aking mga magulang sa side ng nanay ko. Hanggang sa dumating ang isa sa pinakapartikular na pangyari sa buhay namin na nagpamulat sa akin sa katotohanan. Tandang-tanda ko noon, Sir Seth. Taong 1986. 13 taong gulang ako noon. Pangalawa ko, ang panganay namin ay babae. Bale, 2 babae kaming panganay at 2 lalaking bunso na magkasunod noon. Nagising kami noon mga bandang 4:00 ng madaling araw. Saktong 4 kami sa kompletong natulog sa bahay ng mga magulang namin noon. Ang aga ng tarak ni nanay. Tiningnan ko ang mga kapatid ko noon. Gising na ang ate ko pero kompleto kaming 4 sa higaan. Ibig sabihin, walang isa sa amin o sa aming magkakapatid ang pinapagalitan noon. Naririnig ko na tahimik lamang din si tatay. Sumasabat siya kay nanay paminsan-minsan pero kalmado lang. At alam namin na hindi siya ang rason ng pagtatalak ni nanay noon. Narinig ko noon na tumunog yung poso namin sa likod bahay kaya ang ginawa ng ate ko ay dali-dali itong gumapang sa mahigaan. Tapos ay pagtingin sa akin. Sabi niya, pumunta daw ako doon at sumilit din. Sa poso, kahit ng ilaw lamang ay gasera noon. Nakita namin ang nanay na nagpupuno ng tubig sa balde. Sinundan namin siya ng tingin noon. At napunta ang atensyon namin sa isang matandang babae na nakabaluktot at nakaupo noon. Walang saplot. Kinukuskus ito ni nanay ng tubig na para bang pinapaliguan. Doon ay mas klaro na naming naririnig si nanay at ang sabi niya, "Nay, paano ka nakapunta dito? Sinong kasama mo?" Sumagot lamang ang kausap niya na, "Ayoko na doon. Hindi naman nila ako inaalagaan. Dito na muna ako, Susan. Huwag mo akong ibalik doon." Mangyak-ngyak pa ang matandang ito noong mga panahon na yon. Kung hindi pa nabanggit ng nanay ko ang katagang nanay na, hindi namin marirealize na ang kausap niya at ang pinapaliguan niya noong mga oras na yon ay walang iba kundi yung lola namin. Ang nanay ng nanay namin. Napakatagal naming nakatitig sa kanya, sir. At ito na. Nung bumalik si nanay sa pwesto ng poso para magigibolet, bigla ba namang lumingon nitong si lola? Sa pader. Sa mismo parte ng bahay kung nasaan kami at nakasilid noon. Alam mo, Sir Seth, dapat hindi niya kami nakikipa noong mga oras na yun eh. Pero noong lumingon siya sa pader, para bal pitig na pipig siya sa amin. Walang ano-ano. Bigla na lamang itong nagbitaw ng napakahaba at makapaninbig balahibong ni Tinon. Nain na parang nakikita niya aming suwisilip sa kung saan siya naroroon. Sabay kaming bumalik ni Api sa idaanan. Takot na takot kami. Bakit gano'n gawalan namin? Parang baliw. Mukha naman siyang wanakas pero bakit kailangan pa siyang paliguan ni nanay noon? So kakaisip, hindi ko naman noon na nakatulog na pala ako net. Samantala ang api ko naman ay naghintay pa ng mga kalahating oras bago bumangon ito. Ayon kay ate, pagkabalon niya, naabutan niya ang aming ama na may mga inililipit sa may kusina noon.
Tapos ay sinabdiyan siya ng walumanay na mamaya daw pagtatapos ng klase namin. Itong bunso kong kapatid na lalaki at si ate ay matitulog na muna sa isa naming kamag-anak. Sa anong dahilan? Mamaya, malalaman niyo. Pagkatapos ay sinabi nga kay ate na pagtatapos ng ginagawa ni nanay kay lola noon, mag-ayos na rin daw si ate at disiying kami para makaligo na at makapasok sa eskwelahan. Magdala na daw ang ate ko ng damit noon at ipagbalot na rin ang gunso naming kapatid. Sinunod naman ni ate ang pabililigpit ng asopan. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na si nanay noon. Bit-bit si Lola na tawagin na lamang naping Lola Pasita. Birang pagganaw ay dali-dali namang nadmano si ate kay Lola. Noong una, tuwang-tuwa pa daw nang uminipi si Lola nang nakita si ate noon. Pero sa hindi malamang dahilan, pagkamano na pagkamano ni Abby ay bigla na lamang daw itong humawak ng mahigpit sa kamay ni Abby noon. Tapos ay langiting bigla ang birugan nitong mata at sinabihan si Abby na may ibibigay ako sa'yo. Halika, halika. Bita na sinuway ni nanay si Lola dahilan para bumitaw ito kay Abby at tuluyan na itong natulala na maarabing nagulat umano sa sarili niya. Humingi ito ring pawad at dito na napagtanto ng ate ko na iba na ang ugali ng lola namin noon. Siguro dahil sa edad ito. Siguro lang. Hindi kami sigurado. Nag-uuryanin. Pwede rin. Nagising naman kami ng oras na ligo. Si Lola nasa kwarto nolap kinakausap ni nanay. Pinatmana naman kami ng aming mga magulang sa kanya noon. Noong mga oras na yon na nagmano kami, hinang-hina si Lola Circe. Tapos parang bulab na hindi kami maaninag noon. Kahit na maliwanag na. Ibang-iba sa mga oras na pinadmanuhan siya ni Abby na grabe nga daw ang pandilusik na mga mata noon. Pagtalabas namin, naabutan namin si tatay na nagsisika. Imbis na maaga itong pumunta sa bukid ay takang-taka kami kung bakit andun pa ito. At ang sinisigaan niya, Sir Seth, hindi dumi, kundi yung damit na pinaghubaran Milona Pasita. Madagdag ko lamang na sinabihan na nga kami na ang ate namin at ang bunsyo namin ay doon muna tutuloy ng ilang araw sa isa naming kaanak noon. Samantalang aming dalawang magkapatid ay mananapili muna sa bahay. Hindi namin alam kung bakit sila lamang noon. May isip lamang kasi namin na limitado lamang yung expression namin. Baka naman kasi magkakapalit-palit ng kwarto noon. Ang ending, paggawian. Let's stay muna kami doon sa tita ko kung saan tutuloy si Ate. Nung pauwi na kami, etong tita ko na ito, ganun na namang yung pagpapaalala sa amin na bagsuksok palagi ng nuya sa wisa. At makinig daw palagi sa nanay at tatay namin. Bibisi-bisita daw sila doon para matingnan kung ayos lamang kami sa bahay na iwan. Magtataka ka pa na sir sa tuwa ng sa tadenduman namin doon ni hindi namin nakita o hindi namin napansin na ganun kung magdalala ang tita namin. Pagka-uwi namin, siguro ay mag-alas 6 na noon. Gulat na gulat ako sir dahil ang lola ko na halos bulag nang makausap namin ng umaga. Natikita naming nadirerake ng mga dahon-dahon sa gilid ng bahay noon. Nakanipita habang nakapiti sa amin na paparapi. Bago pa man kami makalapit sa kanya, yumabas na kaagad ang lamay namin at sinundan kami noong magmano sa kanya. Sabay inutusan kami ng mga gagawin namin. Sinabihan kami ng nanay namin ng gabing yan. Labunto muna sila matutulog ni tatay sa kwarto namin magkapatid. At ang noon ako naman ang sa kabilang kwarto. Napansin din namin na lahat ng damit ng mga magulang ko nasa kwarto na namin pagka-uwi namin noon. Dumating si tatay. Kumain na kami. Napansin din namin na hindi sumabay si Lola sa amin. Nung nakita namin siya, nahanipi lamang ito at nangyayain ko yun.
Ang sabi naman ay maya-maya lamang daw siya kakain. Dawa na hindi daw siya natutunawan kapag gabi. Nagpatuloy na lamang kami sa hapunan noon. Panaliman ng gabi. Dumagawa kami ng takdang aralin sa lamesa. Labirbe po lamang Sir Seth na isa lamang po yung inawan namin di kuryente. Yung bulb kumbaga. Tumatatas po yan sa may kainan o kusina at sa parang maliit naming sala na nagdudugtong sa 2 kwarto noon. Kaya pahirap ang bigang liwanag. Kumbaga, kung gusto pa namin ng inaw ay kailangan naming magbela ng inawan na bisinbi na apoy noon. Subali ay nga Sir Seth, nag-aaral kami noon. Nandagulat kami sa kanabugan sa kwarto ng mga magulang namin. Nasaan si Lola? Kasabay ng sunod-sunod na pag-ungol na para bang nasasaktan si Lola pasipa noon. Baliba din pumasok ang aming ama habang kaming magkakapatid ay nagkapipidan ko anong meron noon. Nasa labas kasi si Papi ng mga panahon na yun. O nahulog ba si Lola sa idaan o kung ano? Sinali naman ni nagtutupi ng damit namin malapit sa pinto ng kwarto namin noon. Sabay silang suwilip para tingnan kami. Yun ang nakapagtataka. Imbis na si Lola ang tingnan nila. Kaming 2 anak nila ang una nilang inubligan noon. Gulat na bulat kami sa naririnig naming ungol noon, Sir Seth. Umiiyak na nagsasalita si Lola ng mga kapagana. Hindi pala namin maintindihan noon. Maya-maya pa, kinatok ni Nanay ang pader ng kwarto kung nasaan si Lola noon. At talmabalik ang sinabi na siguro para hindi kami kabahan. Sabi niya kay Lola, "Nay, buksan mo yung bintana. Sa bintana ka." Yun lamang Sir Seth ay narinig namin yung tunog na nakaslide namin bintana noon. Sabay pumahimik ng loob ng kwarto. Pero nakaririnig kami ng mga yabag sa labas at doon na nagsimulang magwala ang kahulan ng mga aso sa labas noon. Kami naman ang binalingan ni Nanay ng inis at sabi ay bilisan namin ng takdang aralin. O di kaya kinabukasan na namin gawin yon. Matulog daw kami na maaga para makapasok sa eskwela na maaga. Natapos pa naman yung akin Sir Seth pero sa kabarig ko hindi. May gana kami. Mahinang nag-uusap ang mga magulang namin na parang nagbabalayan doon. At dahil sa antok at medyo syempre walang ka-idea-idea, ay wala kaming takot na binalaw ng antok at nakatulog na. Sumunod na araw, nagising na naman ako ng mabanang araw noon. Sa buhos ng tubig sa poso. Kagaya noong nakaraang gabi ay pinapaniguan ng aking nanay si Rona. Balot na banapito ng dumi. Nakaupo habang umiiyak noon. Di pa ko na narinig Sir Seth nung malinaw ang sinasabi ni Nanay. Kung bakit hindi pa ibigay. Tatanggapin naman daw yun ang tita ko. Umiyak si Lola na ayaw niya. Tapos ay hini ng pasensya noon. Noong umalawing yun, pinayuhan na kami ni Nanay na doon na matulog sa isa ko pang ipa. Kababi ni Tatay. Wala na kaming tanong-tanong pa dahil kinalakihan na namin na sumunod na lamang sa mga magulang namin. Bagay na ikinapasalamat namin noon Sir Seth. Dahil kinagabihan noon. O sabihin nating madaling araw ay may nangyaring hindi namin inaasahan. Maayos kaming nakatulog kila tita. Pero mga madaling araw ay nagkagulo po sila. Nagising kami noon. Nakita ko na pumasok si ate sa bahay kung saan kami nalagi. Yung mga kapatid pa na iba ng aking ama ay patungo naman sa bahay namin. Takang-taka ko noon na may halong takot kung ano ba yung nangyari sa bahay. Bakit nagkakagulo? Hindi kami pinapunta doon pero nung nakita namin sila nanay at tatay na okay. Maliban sa konting dumi o gasgas sa katawan at kasuotan ay nakahinga naman kami ng maluwag noon. Noong umaga din yon, inutusan po talaga yung mga magulang namin na maglublob sa ilog at maligo. Tapos ay sinunog ang damit nilang suot noon. Pagka-uwi nila noon, nagbihis pa sila.
Nagpaalam saglit na ihahatid si Lola. Iuuwi na umano sa lugar nila noon. Pero ano nga ba ang nangyari noong gabing yon, Sir Seth? Ganito. Makalipas ang ilang taon, nung nagkapamilya na kami ay saka lamang ito na ikwento sa amin. Bagamat noong namayapa si Lola ay pumunta naman kami. Pero kung ano ang ambience noong nakilibing at nakilamay kami kay Lolo ay ganun na ganun din ang pakiramdam namin noon. Dito, sir, napag-alaman ko na may lahi kaming aswang. Pero malinaw ko lamang na hindi po kami aswang o hindi lang kami sigurado. Biro lang. Kamag-anak po kami ng isang bantog o kilalang aswang sa lugar ng nanay ko. Bale, lumaki si nanay at ang mga kapatid niya na halos malaking porsyento ng mga nakapaligid sa kanila ay may lahing ganito. Pero hindi po sila yung tipo ng mga nilalang na basta-basta kumakain ng tao. Bagamat natataka, ay mas ugali nilang kumain ng mga hayop nun. Doon ko napagtanto, Sir Seth, kung bakit napapalibutan ng mga kaanak ni nanay ng mga malalapad na bakanting lupain na maraming mga manok nun. Kaya pala, tapos ay ni minsan hindi na ikwento ni nanay kung binibenta ba mga ito sa merkado. Noong mga panahong nagkatuluyan ng aking mga magulang, hindi pa daw naniniwala ang aking ama sa lahi ng aking ina. Kahit na po bantog talaga ang angkan namin doon sa lugar na yon. Maski ang mga kamag-anak ni tatay ay pinagsabihan siya. Pero hindi kalaunan, noong nabuntis niya si nanay kay ate, nagdesisyon na rin silang lumipat noon. Hindi lamang nila desisyon ito, kundi pati na rin ng mga kaanak ng nanay ko. Nagkaroon kasi ng komosyon o engkwentro doon nang ipinagbubuntis pa si ate. Yung gabi-gabi na lamang ay kung may anong ingay sa paligid nun. Iba-ibang hayop at makailang beses na ring nahuli ni tatay ang ibang mga kaanak ni nanay na kung hindi nakatayo sa gilid ng bahay ng mga madaling araw, ay gumagapang sa ilalim ng silungan. Kung hindi pa nang himasok sila lolo at lola noon, baka miyari na nila si nanay. Nung lumipat nga sila, naging kampante naman sila noon. Noong mga panahon na dumating si Lola Pasita sa amin, ay yung mga panahon na inuutusan na siya ng nasa isip niya na magpahinga na iluwa o ipasa niya yung namana niya sa kanyang mga ninuno noon. Ang kaso, Sir Seth, yung panganay at bunsong kapatid ni nanay noong mga panahon na yon ay may kanya-kanya ng pamilya. Samantalang si Lolo naman ay naipasa niya ang kanyang pagiging aswang sa bunso niyang kapatid. Kaya si Lola, wala nang kamag-anak na kaedad niya o kahenerasyon niya noon. Kaya sa mga anak niya ipapasa mga ito. Pero ayaw ni Lola noon. Kahit nabukal naman sa loob ng ibang kaanak ni nanay ang pagsalo dito. Yun din ang rason, Sir Seth, kung bakit pinaalis ni nanay sila ate at ang bunso naming kapatid dahil baka sila ang alokin doon. Nakita niyo naman, di ba, kung paano alokin ni Lola si ate noong una silang nagkita. Napakabata pa namin para sumalo doon. Baka hindi kayanin ng katawan at baka masira ang kinabukasan namin dahil doon. Nung unang madaling araw na pinapaliguan ng aking ina si Lola, nagisingan niya pala ito, Sir Seth. Napanaginipan niya daw na tinatawag siya ng parang bayawak na may katawan ng tao noon. Katipong parang totoo ang panaginip niya na ito. Kaya naman napalabas siya ng bahay noon. At nakita niya nga ang aking lola na hirap at punong-puno ng malapot na laway sa katawan. At nung gabing naririnig naming siyang umuungol ay ang gabing sinusumpong na naman siya ng pagiging aswang niya. Tumalon din daw siya noon sa may bintana. Madaling araw na nang pinaghahanap nila nanay at tatay. At naabutan ito ng mga magulang ko na kumakalkal ng lupa noon. Inililibing ang sarili at nagmamakaawang tinatawag na umano siya ng kabilang buhay. Grabe, Sir Seth. Grabe ang kilabot ko hanggang ngayon. Nung gabi naman na sila lamang tatlo sa bahay noon, ito na ang isang bagay na hindi maintindihan ng mga magulang ko noon.
Nagisingan daw nila na may kausap si Lola sa kwarto kung saan siya natutulog. Ang sinasagot lamang ni Lola ay ayaw niya. Titiisin niya na lamang basta hindi niya maipasa ang kung anong sumpang meron siya. At sa tuwing tatahimik ang lola ko, mga angil na may hina ang sumasagot sa kanya na tila ba yun ang kausap niya nung gabing yon. Nakikiramdam lamang sila nanay at tatay. Nang bigla na lamang umano, naging mas agresibo ang pangyayari. Kumalabog ang pader na parang may hinahampas at 2 boses na ang naririnig nila sa loob nun. Yung may kalakihang boses na umaangil at isang matinis na boses na parang pusa na ipit ang sigaw. Pero nakakatakot. Doon na kumuha ng itak at pumasok si tatay. Binuksan naman ng nanay ko ang ilaw nun. At sa maniwala man kayo o sa hindi, napatigil si tatay noon gawa ng 2 anino ang nakita niya. Ni hindi daw natatamaan ng sinag ng bumbilya ang mga balat ng aninong yon. Pero bukod sa maiitim nilang katawan, ay nag-uugat umano ang mga leeg nila. Namumula at nagbabaga ang mga nakakasindak na mga mata at merong matulis na itim sa gitna. Naabutan niyang parang mga pusang nag-aaway ang mga ito. 2 pusang kasimlaki ng tao noon. Hindi alam ni tatay kung sino ang tatagain dahil sa hindi niya alam kung sino si Lola sa 2 yon. Pero noong yung pinakadihado sa nilalang, tumilapon at sumigaw ng ayokong sumama sa'yo at nabusesan nila yon. Hindi na nagdalawang isip ang aking ama na indahan ng taga ang isa. Nakailag ito. At dahil sa hindi na makahinto si tatay ay niyakap niya ito para ikudkud sa padel. Samantalang si nanay ay nilapitan si Lola Pasita noon. At itong si Lola, siguro ay hindi pa nangilalang si nanay ang nasa harapan niya. Halos ibaon daw ni Lola ang kuko niya sa braso ni nanay noon. At nang makilala niya ito ay kitang-kita ng aking ina kung paanong may dumungaw na parang pumupulupot na ahas sa bibig niya. Grabe ang takot ni nanay nun. Naisip niya na baka yun ang bertud, Sir Seth. At imbis na ngumanga, tinikom daw talaga ni nanay ang bibig niya. Ipinatong ang tuhod niya sa dibdib ni Lola para hindi makalapit o hindi niya mailapit ang bibig niya nun. Ang tatay ko naman, para daw siyang papel na tinulak ng isa pang nilalang at para itong palakang lumundag palabas ng bintana. Dito na nabaling ang atensyon ni tatay kay nanay at lola. Nakitang-kita naman niya ang nangyayari at hinatak niya ang aking ina palayo kay lola noon. Galit na galit si tatay na tinututukan ng itak si lola noon. Sinabi niyang, lumayas ka dito. Bukas ang bintana. Tumalon ka. Nananahimik ang pamilya ko dito. Kinupkup ka namin kasi biyanan kita. Ayaw mong ipasa sa iba mong anak yan pero bakit kay Susan mo ibinibigay? Parang naalimpungatan si Lola sa nangyari noon. At maya-maya pa, Sir Seth, bumalik na ito sa dati niyang anyo pero putikan pa rin ito. Nagsalita ito na ihatid na daw siya pauwi noon, na parang hiyang-hiya rin. Mga kalahating oras pa nang humingi na ng tulong sila tatay sa ibang kaanak namin sa father side. Nung medyo nalinisan na ni nanay si Lola. Doon na din medyo nagkagulo. Hindi ikinuwento ng mga magulang ko ang kung ano si Lola noon. Ang sinabi lamang nila ay yung tungkol sa sumugod dito sa kwarto na ito. Ang sabi nila, Sir Seth, may sumalo daw ng pagiging aswang ni Lola nung inuwi siya doon sa lugar nila. Pero hindi yung panganay o ang bunsong kapatid ni nanay nun. Sabi ay medyo malayong kaanak daw. Mas lalong pinutol ng aking tatay ang koneksyon ng aking inay sa mga kaanak niya. Matapos ang libing ni Lola, nagpenya-kanya na. May mga karanasan pa rin naman kami sa mga aswang matapos nun pero kung minsan ay dinadaan pa namin sa biro. Kinakausap itong mga aswang na ito at sinasabing kalahi namin sila. Pero malinaw ko lamang, Sir Seth,
Naklaro ako sa ganito. Nung bago ako mag-asawa, nagpatingin pa ako sa manggagamot noon. Sabi niya, malabo naman daw ang posibilidad dahil pinutol na ng yumao kong ina ang pasahan ng lahi noon. Kung nasalo niya siguro, posibleng ang ate ko o ang bunso namin ang siyang nakapagmana ng lahi ng aming lolo at lola. Karanasan ito ng kuya ko kung saan apektado kaming magpapamilya noon. Alam kong marami ang hindi naniniwala sa mga aswang pero gusto ko lamang ipaalam na totoo po sila. At isa po ako sa 10 ng buong pamilya ko sa mga buhay na saksi noon. Dekada 80. 14 anyos pa lamang po ako habang yung panganay kong kapatid na itago ko na lamang sa pangalang Edwin ay nasa 26 anyos na. Masipag, mabait, mapagpasensya si kuya. Masarap din siya magluto. Sa katunayan, siya pa nga ang nagturo sa akin kung paano magluto. Kaya naman sa edad kong yon ay marunong na ako magluto ng mga ulam na may mga sabaw at sarsa. Isang umaga, umuwi si kuya sa bahay noon. May kasama siya na isang babaeng maputi at maganda. Sa bilaan, tingin ay para itong mailahing banyaga. Idagdag pa na kulay abo ang mga mata nito. Kadad silang nagmano kina nanay at tatay at doon na nga sinabi ni kuya na kasintahan pa lang niya yung babaeng yon. Jen umano ang pangalan nito. Tubong Bisayas at halos magkaidaran lamang sila ni kuya noon. Bale, mas matanda lamang ang kapatid ko ng 8 buwan kay Ate Jen. Malubod naman naming tinanggap yung kasintaan niya. Sa katunayan ay natuwa pa nga sina tatay at nanay dahil napakaganda nito. Gayong hindi naman kagwapuan si kuya. Nagawa pa nga magbiro ni tatay. Sinabi nitong nasa tamang edad na raw sila para mag-asawa noon. Isa pa, nakasisiguro daw silang mahahaluan na ng magandang lahi ang angka namin, Sir Seth. Ilang buwan lamang ang lumipas noon. Nalaman ko na lamang na magpapakasal na si kuya at ang nobya niya na ito. Wala namang problema roon dahil mukha namang mabait si Ate Jen. Suportado ng pamilya namin ang plano nilang pagpapakasal noon. Excited si nanay at tatay, pati na rin yung mga lolo at lola ko. Dumating na nga ang araw ng kasal nila. Pero nag-request ang mismong pamilya ng babae na wag daw sa simbahan ng kasal. Kung maaari ay sa west na lamang. Gusto sana nila nanay at tatay na sisimbahan ng kasal pero nagpumilit itong pamilya ng babae. Ayaw rin nilang gumastos pa ng malaki noon. Ayaw nilang gumastos ng malaki ang kuya Edwin namin. Pabor naman yun sa pamilya namin kaya naman sinunod na lamang nila yung gusto ng mapapangasawa ni kuya. Araw ng kasal. Takang-taka kaming lahat dahil iilan lamang ang umaten sa sign ni Ate Jen. Puro pa sila matatanda at parabang napakailap ng mga mata nila. Lagi silang nakayuko at madalas umiiwas ng tingin kapag napapatingin kami sa kanila noon. Ang pinaka nakapagtataka pa doon, Sir Seth. Ayaw na ayaw nilang nakukuhanan ng litrato. Napapatakip sila sa mukha nila kapag may nagpa-flash ng camera. Maging si Ate Jen, kung todo iwas sa litrato. Sa katunayan ay wala nga silang magandang kuha ni kuya noon. Para bang irritable siya kapag kinukuhanan ng litrato noon. Matapos ang kasal, nagkaroon kami ng kaunting salo-salo. Napansin namin na yung pamilya ni Ate Jen ay hindi halos kumain. Parang ayaw nila yung mga putahing nakahapag noon. Magaling magluto si nanay dahil dati siyang may karinderya. Kaya imposible na hindi nila magugustuhan ang niluto nitong mga karne. Isa sa nagpakilalang kapatid ni Ate Jen ang lumapit sa akin noon. Nagulat ako nang tanungin niya ako kung may mga hilaw na karne pa raw bang natira noon. Nagtaka ako, lalo na nang sabihin niyang nagugutom na raw kasi siya. Pumasok ako sa kusina noon. Kinuha ko yung baboy na hindi pa nahihiwa. Inilagay ko yon sa palanggana at iniabot sa kanya.
Akala ko ilalagay niya lang sa apoy o kung ano. Para bang gagawing pulutan. Ganon. Nakita ko kung paano nanlaki yung mga mata niya nang makita niya yung mga dugong nakakapit sa karne niyon. Napalunok pa siya. Na tila ba gustong gusto na niya nalantak ka ng hawak-hawak na ito. Nung makita niyang nakatitig ako sa kanya ay bigla niyang iniba ang kanyang ekspresyon. Tumawa siya ng malakas at sinabing nagbibiro lamang umano siya. Muli niyang binalik sa akin yung karne pero kitang-kita ko sa mukha niya ang panghihinayang noon. Binalik ko yung karne sa mesa kung saan ito dating nakalagay. Pagkatapos ay lumabas na ako sandali para mag-serve sa mga bisitang dumarating noon. Makalipas ang ilang minuto, narinig kong tinatawag ako ni nanay kaya naman kadad ko siyang pinuntahan sa kusina noon. Tinanong niya ako kung nakita ko raw ba yung hiniwalay niyang karne. Yun yung karne na ibibigay ko sana doon sa kapatid ni Ate Jen. Nang tingnan ko yung palangganang pinadlagyan ko ng karning yon, nakita ko na wala na itong kalaman-laman. Nagtanungan pa kami kung sinong kumuha ng hilaw na karning yon. Pati yung mga tiyahin ko na naroroon at tumutulong kay nanay ay tinanong ko na pero wala naman daw silang nakita. Bigla na lamang pumasok sa isip ko yung isa sa mga kapatid ni Ate Jen. Lumabas ako at hinanap ko yung lalaking yon. Nakita ko ito na nakaupo na doon sa sulok na malayong malayo sa mga bisita. Napansin ko na may kaonting bahid ng dugo yung kwelyo ng damit niya. Patay mali siya kung dumaan sa tabi niya. At doon, naamoy ko na amoy malansa siya. Nangangamoy dugo na ewan. Basta hindi ko maipaliwanag yung sangsang ng amoy niya. Natapos ang selebrasyon ng kasal na hindi na namin nakikita yung nawawalang karne na yon. Inisip na lamang ni nanay na baka naihalo yun ng mga tiyahin ko sa ibang putahing niluto nila. O di kaya natangay ng aso o ng pusa. Nang malapit ng lumubog ang araw, nagpaalam ng umuwi ang mga pamilya ni Ate Jen. At syempre, sumama na roon pati sina kuya at si ate. Isa kasi sa nirequest ng pamilya ng babae. Doon na lamang daw sa kanila tumira dahil maaliwalas naman ang bahay ron. Kahit papano, nalungkot ako gawa ng sobrang close kasi kami ni kuya. Buong akala ko kasi doon sila sa amin titira dahil yun yung unang plano ni kuya noon. Well lang talaga siyang magawa dahil yun yung gusto nila Ate Jen. Sobrang mahal niyang asawa kaya sunod-sunuran siya rito. Makalipas ang 3 buwan, nasorpresa kami dahil bigla na lamang umuwi sa bahay namin si kuya. Tinanong namin siya kung bakit hindi niya kasama ang kanyang asawa. Anya, hindi na raw ito maaaring bumiyahe dahil buntis ito. Kaya lang naman daw siya umuwi ay dahil kinabukasan ay birthday daw ni mama noon. Naiyak pa si mama dahil sa tuwa dahil hindi raw nakalimutan ni kuya ang kaarawan niya. Tuwang-tuwa ako noon. Para bang ang tagal namin hindi nakita kahit pa 3 buwan pa lamang naman ang nakakalipas simula nang sumama si kuya sa asawa niya. Inabutan niya ng pera si mama. Pambili raw ng handa nito. Hindi na sana tatanggapin ni mama pero pilit niyang iniabot yon sa kamay ni mama. Nang araw ding yon, namili si mama para sa lulutuing kinabukasan. Nag-request na rin ako na bumili siya ng ulam na lulutuin ko. Yung mga paborito ni kuya. Nagluto ako ng manok na sinampalukan, giniling na baboy na ginawa kong bola-bola noon, at piniritong isda. Lahat ng mga iniluto ko ng gabi yun ay paboritong putahe ng kuya ko. Siya pa mismo ang nagturo sa akin na magluto ng mga yon. Nang ihahain ko ang mga pagkain sa mesa, nakita kong nag-iba ang ekspresyon ni kuya. Para bang hindi niya nagustuhan ang mga niluto kong yon. Tumikim lamang siya ng konti tapos sa hindi na niya ito ginalaw pa. Tinanong ko siya kung hindi ba masarap ang niluto ko. Para sa akin kasi maalis naman ang lasa nun. Sabi niya sa akin, masarap naman daw pero hindi na raw siya sanay kumain ng mga lutong ulam.
Napatingin ako sa kanya, Sir Seth, nang sabihin niya yon. Mukha naman siyang hindi nagbibiro. Kaagad ko siyang tinanong kung anong klaseng ulam ba yung gusto niya noon. Hindi siya sumagot. Bagkos ay kumuha siya sa ref ng hilaw na pork chop at hindi na niya yun binanlawan man lamang. Dinerecho na yun sa kawali at parabang pinainit lamang niya yon. Hindi ko nga masasabi na half-cook yun dahil parang ang hindi man lamang ito naluto. Yun ang inulam niya. Maging sina nanay at tatay ay nagtaka rin sa mga ikinilos niya noon. Napapangiwi na lamang kami habang pinagmamasdan siyang kumakagat doon sa halos hilaw pang karne na sinusundan niya ng pagsubo ng kanin. Napakalaki ng pinagbago niya. Nawala yung poise niya sa pagkain noon. Basta subo lamang siya ng subo at napakainay kong gumuya. Nung binata siya, Sir Sep, napakaselan niya. Maarte siya sa pagkain at ayaw na ayaw niyang bumubuka ang bibig namin kapag ngumunguya ng pagkain noon. Siya pa ang nagbabawal sa amin kapag naririnig niyang maingay kaming kumain. Palagi pa niyang sinasabi na mga baboy lamang daw ako kumakain ng ganun kaingay. Hindi namin alam kung bakit tila naging kabaliktaran na siya. Hindi katulad ng dati. Hindi na lamang kami kumibo pero alam kong iisa lamang yung iniisip namin ni nanay at tatay noon. Yun ay kung ano bang klaseng pamilya ang nadatnan niya sa lugar ng kanyang asawa. Kinabukasan, pagising pa lamang namin ay nadatnan na namin sa kusina si Kuya noon. Natapos na siya magluto at nakapaghain na rin siya ng pagkain. Nang makita niya kami ay kaagad siyang ngumiti at bumati kay Mama. Natuwa naman kami dahil hindi pa rin nagbago yung pagiging malambing niya sa amin. Pero napapansin ko na parang may kung anong inililihim siya sa amin, Sir Seth. Tila ba meron siyang itinatago sa mga mata niya. Pag-upo namin sa mesa, sabay-sabay kaming nagulat sa inihain niya noon. Nagkatinginan kami ni nanay at tatay. Pritong manok, pork chop, hotdog. Yung para sa amin ay lutong-luto pero nakahiwala yung para sa kanya. Kitang-kita na hilaw pa talaga yung karne na parang pinadaan lamang niya yun sa mantika. Hindi na nakatiis si tatay noon. Nagtanong na siya kay Kuya kung bakit hilaw pa yung mga inuulam niya. Mga ganitong luto kasi yung inihahain ni na dyan Ganito rin yung kinakain ng mga pamilya niya. Kaya nasanay na ako, tay. Yan ang sinagot ni Kuya na labis na ikinagulat namin noon. Sinubukan siyang sawayin ni nanay. Sinabi niya kay Kuya na hindi makakadanda ang pagkain ng hilaw na karne dahil nakakasama yun sa kalusugan. Parang hindi man lamang siya narinig ni Kuya noon. Nagpatuloy pa rin ito sa pagkain. Napapailing na lamang ako kapag napapatingin ako doon sa kinakaing manok ni Kuya. Meron pa kasing dugo. At halatang hilaw pa talaga yon. Anak, anong klaseng pamilya ba meron si Jen? Bakit mahilig sila sa mga hilaw na pagkain? Talong ni tatay. Hindi yon sinagot ni Kuya. Bagkos ay sinabi pa niyang wag na lamang umano naming alamin. Isa pa, masaya naman daw siya sa piling ni Ate Jen dahil maasikaso raw ito sa kanya. Hindi na lamang kumibo si tatay pero alam kong kinukutuban na rin siya noon. Natapos ang maghapong yon at naging masaya naman ang selebrasyon ng karawan ni nanay kahit pa hindi talaga gaanong kumakain si Kuya sa mga handa nito. Kinabukasan, kaagad ding umalis si Kuya. Bumiyahe na ito pauwi sa pamilya ng asawa niya. Nang wala na si Kuya ay doon na nga namin napagkwentuhan ang tungkol sa mga napansin naming kakaiba sa kanya. Hindi na nakatiis pa si nanay. Ikinuwento niya yun sa mga lolo at lola ko. Siyempre, natakot naman ang mga yon para sa kanya dahil baka may posibilidad na nahawaan ng mga aswang si Kuya noon. Kilala raw kasi ang lugar nila ate dyan na pugad ng mga aswang. Lalo na yung barangay na pinagmulan nito.
Marami umanong nangahawa doon. Kinabahan kami matapos marinig ang sinabi ni Lolo. Sa katunayan ay yun din mismo ang iniisip ko. At pare-pareho pala kami ng naiisip ni nanay at tatay noon. Naikwento ko nga sa kanila yung tungkol sa kapatid ni Ate Jen na nanghihingi noon ng hilaw na karne. Malaki kasi ang hinala ko na ito yung kumuha ng karneng hinahanap ni nanay nung araw ng kasal. Nagplano si nanay at tatay na bisitahin si kuya noon. Total, alam naman nila yung eksaktong address nila. Gusto kasi naming malaman kung anong klaseng buhay meron sina kuya at kung ano ang talagang kalagayan niya roon. Nag-aalala na kasi kami kay kuya noon. Natatakot kami na baka dumating yung araw na mabalitaan na lamang namin na wala ng buhay ang mahal kong kapatid dahil na biktima ito ng kung anong mga nilalang sa lugar na yon. Yung ilang buwang sweldo ni tatay ay inipon muna ni nanay para magkaroon kami ng sapat na pamasahe papunta sa lugar na yon. Matapos ang 3 buwan na paghihintay, nakaliwas na rin kami patungo sa lugar nila kuya. Hindi namin akalain na napakalayo ng lugar na yon. Napakahirap din hanapin ng baryo ni na Ate Jen. Disyembre 20 noon. Nakarating kami sa mismong baryo ni na ate. Magpapasko na noon pero yung klase ng lugar na sumalubong sa amin ay talagang kakaiba. Walang anumang palamuting pampasko sa paligid noon. Napakatahimik ng lugar. Konti ang mga kabahayan at sadyang liblib ang lugar na to. Nilakad na nga lang namin ang papuntaruan sa baryo na yon dahil hindi naabot ang sasakyan. Ang masaklap pa, kakaunti lang yung mga posting nakita namin na may mga kable ng kuryente. Kaya hinala namin ay hindi pa gaano kasibilisado ang lugar na yon. Nasa daan pa lamang kami noon. Umiiyak na si nanay. Hindi raw niya akalain na sa ganoong uri ng lugar nakatira si kuya. Pasado 4:00 na ng hapon ang tuluyan naming matunto ng bahay ni na Ate Jen. Matapos ang ilang oras naming pagtatanong-tanong noon. Nagulat pa kami nang makita namin yung bahay dahil hindi iyon yung ine-expect namin. Akala namin ay maliit lamang ang bahay nila dahil danon yung mga bahay na madalas naming daanan noon. Puro kubo, tagpi-tagping yero at mga pinagsama-samang pawid. Yung bahay ni na Ate Jen ay nahahawig sa bahay ng mga Kastila noon. Malaki yon. At mas malaki pa sa bahay namin. Napipinturahan yun ng purong puti pero hindi makakailang nakakatakot itong tingnan. Dahil 4:00 pa lamang pero mukhang napakadilim na ng loob nito. Eksakto naman na lumabas si ate at kuya. Nagulat pa sila nang makita nila kami noon. Kagad na lumapit sa amin si Ate Jen at nagmano ito kina nanay at tatay. Pinapasok nila kami sa bahay kung saan nadatnan namin doon ang mga magulang ni Ate Jen at yung 2 niyang kapatid. Maganda ang naging pagtanggap nila sa amin pero halata sa kanila ang pagiging balisa nung araw na yon. Nakapagtataka dahil sa laki ng bahay nila. Wala akong nakita na may isang salamin kumbaga. Nakaramdam ako ng pananakit ng tiyanon kaya naman kagad akong naghanap ng banyo. Sinamahan ako ni kuya papunta doon sa may banyo kung saan dumaan kami, doon sa may kusina. Halos madwal ako nang malanghap ko yung amoy ng kusina nila. Napakalansa, nangangamoy bilas ang isda. Habang nasa banyo ako, may narinig ako mga boses noon. Boses yun ni Ate Jen at ng nanay niya. Naririnig kong sinabi ni ate na kailangan na rin nilang ipagtapat sa amin ang totoo noon. Matigilan pa sila at biglang napatingin sa akin nang buksan ko ang pinto ng banyo. Yumuko na lamang ako noon. Mabilis na naglakad papunta sa kinaroroonan ni nanay. Maya-maya, kinausap ng mga magulang ni ate sina nanay at tatay pero syempre, nakikinig din ako sa pinag-uusapan nila. Sinadya ko talagang hindi umalis doon para marinig ko ang lahat.
Napangangako at halos hindi makapaniwala ng sabihin ng mga ito na meron nga daw silang rahing aswang, Sir Seth. Pero hindi naman daw sila kumakain ng tao at ni minsan ay hindi pa umano nila ito natikman. Doon pa man daw, puro mga hilaw na karni lamang ang kinakain nila o di kaya mga half-cook. Nahawaan lamang daw kasi ang mga magulang nila hanggang sa namanan nila yon. Pero hindi na ganun katindi ang dugo ng aswang na nananalaytay sa kanila. Mayak na lamang sila nanay at tatay habang nakatingin sila kay kuya. Unti-unti na silang naliwanagan sa mga pagbabagong nangyayari kay kuya noon. Kaya pala ganun na lang siya kung kumilos noon. Kaya pala nagbago na yung mga gusto niyang kainin. Yun ay marahil nahawaan na rin siya sa mga yun, Sir Seth. Ang lahing kanyang kinabilangan. 2 araw lang kaming nanatili ron. Maayos ang naging pakikitungo nila sa amin. Bagamat sadyang nakakatakot talaga yung pagkain nila ng hilaw na karne. Buti na lamang at nakahiwalay yung pagkain para sa amin. Isa lang ang ipinagpapasalamat namin, Sir Seth. Yung anak nila kuya ay lumaking normal na tao. At sa maniwala man kayo at sa hindi, natutunan na nina Ate Jen at kuya ang pagkain ng mga lutong ulam. Simula nang maisilang ang kanilang mga anak noon. Namuhay ang pamangkin ko bilang isang normal na tao. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang nabubuhay sa kabila ng kakaibang lahing kanyang kinabilangan. Hanggang dito na lamang po ang maibabahagi kong kwento. Maraming salamat sa pakikinig. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.